Napapikit ng mata sa kaba ang mga residente ng Barangay Apas sa Cebu City habang sinasaklolohan ng mga rescuer ang batang ito. Maselan kasi ang lagay ng biktima matapos sumabit at natuhog ang kaliwa niyang mata ng isang bumagsak na bakal o kung tawagin, kabilya. Ini talaga tao niya, tayo, pagod. Hinayang. Oh! Mika! Pantay ha? Ito! Uli mo! Uli mo! Ang kabilya. Makaawa yun. Takitan jud ko. Siyempre ka na nakuyawan jud medyo kay may magtuong ako tayo mahitabo sa iyaha. Disgrasya gid. Tuluyan na nga bang mabubulag ang kawawang bata? Ang kabilya. Ang biktima, ang grade 2 pupil na si Vincent. Kwento ng kaklase niyang si Maricel. Pauwi raw sila noon galing ng eskwelahan nung nangyari ang aksidente. Naglalakad kami pero siya po itong nag-una. Ang kanilang dinaanan, ang eskinitang ito sa sitio Santo Niño. Kapansin-pansing maraming nakalaylay na kable ng kuryente. Dito napili ng mga magkaklase na dumaan. Shortcut daw kasi ito, pauwi. Kung dito sila sa kabila dadaan, siguro mga 15 minutes much nearer. Pero habang tinatahak nila ang paakyat na daan, Nakita ko po na may tumama sa mata po ni Vincent. isang piraso ng kinakalawang pangbakal na tinatayang nasa 20 inches ang haba. Nung una raw, akala ni Maricel, binibiro lang siya ni Vincent. Kasi hindi po nagdudugo. Pero nung titigan niya itong maigi, nakita niya ang bakal na may hook sa dulo na sumabit sa talukap ng kaliwang mata ni Vincent. Sabi niya, tabang. Pumunta po kami sa bahay ng ate ni Vincent. Ang nooy natutulog na si Edwin na alimpungatan. Paglabas kita ko, yung bata, wala namang ganong dugo. Ay grabe talaga kasi hindi ko maisip kung paano ba nangyaring ganon. Kaya agad siyang tumawag ng rescue. Pagdating namin, yung bata is in pain. Nakita nila yung bakal malapit sa mata, steel bar. Yung diameter niya nasa mga 9 mm. Sinubukan daw putulin ng mga rescuer na sina Freddy ang bakal. Pero Unfortunately, hindi gumana yung grinder. dahil hindi pa rin nila matanggal ang bakal na sumabit sa talukap ni Vincent, nagdesisyon na silang itakbo ito sa ospital. Pero para hindi raw lumala pa ang sugat sa mata ng bata, binalot muna nila ng elastic bandage ang mukha ni Vincent. Linalagay dito sa buong ulo niya para talagang hindi maigalaw yung bakal para hindi rin lalong ma-damage yung mata ng bata. Pagdating ko doon sa pinangyarihan ng incident, hindi po ako nakalapit masyado kasi natakot po ako. Si Vincent dahan-dahang ibinaba sa iskinita. Ini talaga tao niya, tayo, pagod. Hinayang. Oh! Mika! Pantay ha? Ito! Uli mo! Uli mo! Ang kabilya. Aawa talaga. Iniisip ko, maapektuhan yung mata, baka mabulag. Tatakot siya naiiyak din. Paano bang mangyari sa kanya? Pero teka, saan ba galing ang bakal na sumabit sa mata ng bata? Ang bakal nakadikit daw noon sa isang kahoy para pagsabitan ng mga lumalaylay na kable ng kuryente. Yung kabilya, nakalagay dito sa wiring na to, tapos doon sa nakahook. At ang naglagay nito doon, ang tatay ni Edwin. Nilagay ito ng pagkatapos ng audit kasi halos mga kawa dito bumagsak talaga. Posible raw na bumagsak at sumabit ito sa mata ni Vincent nung naputol ang pinagkabitan nitong kahoy. Ito po yung kahoy na naputol kasi hinangin talaga ng malakas. Disgrasya yung pangyayari na yun. Samantala, dahil sa sela ng kondisyon ni Vincent, hindi siya agad na operahan. Ang nakatusok na bakal sa kaliwa niyang mata, tumagal pa ng isang araw. Hindi pa din yung sakit. Namamagay yung kaliwang mata niya. Tumikip ka agad ho yung dibdib ko. Ako nang umiyak. Meron talagang eyelid injury. Yung curve nung bakal, it went in and out. It's only the lids and external lang naman siya. Importante lang daw, matanggal yung bakal. Nitong Miyerkules, si Vincent sumailalim na sa operasyon. Iniisip ko, baka mangyari sa anak ko, baka mabulag. Makalipas ang ilang oras,
ligtas na natanggal ang bakal sa talukap ng kanyang mata at ang ipinagpapasalamat ng kanyang pamilya, hindi siya nabulag. Okay na po ako. Makakita po ako na nagpayo ulit ko. Salamat sa hintabang sa ako. Ito ho yung tumama sa mata ng anak ko. Ito ho yung pinutol para madali lang nilang tanggalin. Pero sa nangyaring aksidenteng ito, meron bang dapat managot? Para sa akin po, may pananagutan po din yung naglagay ng kabli dun. Sana hindi na talaga maulit. Wala pong kaukulang parusang kulong sa kasong ito. It is purely civil in nature. Nahingi lang ako ng pasensya. Din ko lubos sa kalain na mangyari yung ganun na may bata na disgrasya. Hindi na ho ako magsasampa ng kaso. Malaki ho ang pasasalamat ko na hindi sila nagpabaya. Tinulungan yung anak ko. Dinala nila sa ospital. I bought some wires para lang siayos yung mga wire nga kailangan ayusin. Just to make sure nga talagang wala nang mangyari na ganon klase insidente. Mag-hazard assessment kami, hindi na maulit, wala tayong posibleng mga casualties. Ngayon pa lang, mga magulang at mga kabarangay, suriin po ang inyong mga paligid. Siguraduhing ligtas. Lalo na para sa mga bata, para sa panganib, hindi takaw sabit. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.